Legal Rights and Natural Resources Center is a policy, advocacy, and research institutions which deals primarily with the process of attaining equitable, culturally appropriate, gender-sensitive, economic viable, ecologically sustainable, and dynamic stewardship and use of natural resources. Works LRC has launched and participated in local and national and international campaign against large-scale commercial development projects and extractive industries like dams, mining, timber plantations, and dirty coal plants. ang ang LRC na siya'y partner communities. No. Ang iyang gatutukan more on kani mga IP nga issues, kani mga development projects nga nagaapektar sa atong mga lumad, no. So part na siya sa iyang advocacy, iyang mission. So natay partner community din sa Bukidnon wherein dugay na pud na sila nakigbisog para nga dili mabahaan, no? Kung madumduman nato kaning Pulangi 5 project adtong una sa napukor pa ni siya, no? So successfully ila tong na babagan ito na gyapon. Karon sa pagsulod aning project na sad bag-o na ang iyang project proponent, gibalik nila ilang pagpakigbisog ani para mababagan niya nga proyekto. First and foremost, ang sa LRC nga papel ani niya is ang iyang assistance dito sa community. Dili gid ingon nga LRC per se ang nagababag, kundi ang iyang servicing niya sa iyang communities. Sa konsultasyon, uban sa konsultasyon sa komunidad, nangita og mga kampanya o pamaagi para mababagan ang pagtukod anang dam. Kay kung pa nahibalo mo lugar, ang kanang dam, according sa yung specification niya, yung dimensions, 165 meters yata. Ang sulti sa mga lumad dito, manubo pa lang yan sila nga subtribe. 23 ka barangays mabahaan, no? Covered ana nga. So gikan pa tung una nga napukor pa ang project proponent na babag na gid sila. So pag signify ning Fibico Greenergy nga bag-o nga proponent, so nangita nagkonsultasyon ta, nangita ta pamaagi unsaon pag babag o pag assert sa mga lumad sa ilang teritoryo, ilang cultural integrity nila sa lugar nga ilang gipuy-an. Naay pending kadti application ang makatawhang lumad din nga area, no. So under sa IPRA law, kini ang dili pwede makatukod og proyekto ang si bisan kinsa kung dili makapaagi og FPIC, kani gitawag ito free prior informed consent process. Tapos wala ni gibuhat sa Fibico. Ang ilang gipadagan lang nila nga istorya nga
ila mang gi-consult ko no ang mga barangays, katong mga affected barangays. Dayon tungod kay nay mga lumad pud atong mga barangays, muna to lugar ilang giisip nga FPIC process, pero dili na siya mao ang kon kay ang proseso niya kay kanang FPIC para gina siya sa mga lumad, dili kay mga pipila lang ka mga tribal barangays, no? Para gina siya sa kinsa tong mga katawhang lumad nga nagid sa area nga maapektahan. June 10, 2009, no? Kana ang muning first nila nga sulat gyud para sa Fibico, no, Bukidnon. Muni siya nga ilang gipahibalo nga dapat mag FPIC process kay ngano nay pending nga application ni sila sa ang natabok sa area nga maapektahan, no. Ang ilang panawagan kay ang Pulangi River na integral part siya sa ilang culture. Integral part siya sa ilang culture kay gikan pa sa since time immemorial nga concept nga unang first peoples na sila dinha nga area. So kinahanglan ang ilang panawagan nga kinahanglan i-stop ng project pagpa-ana dinha, no. Ang pamaagi pod ang atong kampanya pod ato pong ginatutok pod sa kaniang pamaagi sa Fibico nga wala man laing description kundi underhanded, no? Underhanded gid siya nga pamaagi kay nay mga barangay officials nga atong mga nga interview dito sa area nga magpatawag sila consultation, medical mission kuno or mga assistance, relief assistance. Tapos ang kanang attendance sheet muna dit kuno to ang parang endorsement nga misugot na sila. Ang uban gipapirma og blank sheet of paper. January 5 nagka-meeting usab ang natabok. Uban na sa kani ang mas dako nga coalition nga natukod adtong una pa na revive siya kani Task Force Save Pulangi. Dito sila nagkahisgot sila nga mag-picket sila, March picket rally dito sa Bukidnon mismo sa Kibawi. So kuan po siya, successful po siya, 600 kabuk ng nanunga nga delegates, nagmisa sila dito. Ilang reiterate ang ilang punto. Nga dapat dili na siya pag-sudlan o any project kay ma-inundated ang mga sacred sites, mga important cultural sites nila. Ang Pulangi 5 Hydropower Project nanginahanglan og pagtugot sa 22 ka mga apektadong komunidad sa Bukidnon ug North Cotabato aron mapadayon ang konstruksyon sa megadam. Apan dinhi natunga ang mga lumad tungod kay dunay misugot, duna pod misupak. Ang saad sa mga gapaliyo sa proyekto, tagaan o panginabuhian ug uban pang mga benepisyo ang mga naapektuhang mga tribo, apan sumala pa sa grupong gasupak niini usa kini kapag pangilad.
NGO nga magsulod nga mag organize sa mga tribo nga manubo, wala na gyud sila mangayo og prior of inform sa mga dato. Gani sa Damulog, sa akong distrito sa Damulog, dili ko mosugot sa mga NGO. Na may NGO nga makasulod dito pero dili seminar lang, project diretso. Kay ang Pulangi 5 dili mao nakabahin-bahin sa tribo nga manubo. Ang mga NGO mao nakabahin-bahin sa tribo. Kay mobira ang NGO nga uban, mobira ang NGO nga uban, kay gusto nila nga maoy atubangon sa PBCO. I have no objection whatsoever, 100%. While I am now 96, 96 years old, no? 96 years old. I would like to see some more things for the benefit of my own group, Ilianan na kay kining Ilianan yung mga habog. They just came from their kitchen and they I am there like this. Don't believe that. Because if they know how to speak, I am going to school. Where did they get that? It was from me. Because I was still very young. I was 18 years old, I became a teacher. Nganong wala man magkahiusa ang mga dato, nganong nagkabahin man ang mga dato. Isa ni ana ka rason nga nganong wala man magkahiusa ang mga datos. Tungod kay kining atong proyekto karon, kining nga mga datos karon nga nakasabot para sa kalambuan, mauna nga kami nagkahiusa mi sa pagsuporta niini. Now kanang pipila ka mga datos nga naa karon sa natabok, maunay giingon nato nga nagkabangi mi sa pagkakaron tungod kay ang ila is dedicated sila sa mga NGOs. Now karon kami kay kung sa kuan palata nami sa programa sa NGOs, nakahibalo nami kung unsa may kaayuhan nga among mapaabot ug unsay benepisyo nga among mahatag ngadto sa among mga katawan ug sa among mga kaanakan. So mauna karon nga nag-abot kining project sa Pulangi 5, kami nga nakasabot karon, naami karon maunay hinungdan nga nagkabangay mi ang mga datos kay kadtong dedicated sa NGOs nagpadayon dito pero wala gyoy kaayuhan nga matag sa ilang mga tao. So kami nga nakasabot karon among gipangita nga unsa una mo paghatag og mapidayon nun nga pagsuporta ang among kabanay tungod kay sumala sa giingon ganihan ni nululansawan nga kami nga mga nitibo kuan gyud kanang inon nato nga pobre gyud kaayo. Pwede ra nga limbungan, pwede ra nga dili. So mauna nga kami kay nakahibalo nami gikan pa sa Malupa sa LRC, nakahibalo nami mauna karon nga tungod sa pag-abot niini nga project, tungod kay nahibaluan namo nga kini dili sa isa lang nga makabenepisyo niini kundi para sa katawan nga nagakinahanglan niini makatabang. So mauna nga diri mi karon. So mauna nga nagkasipak mi, wala mi nagkayusa. Kay sila tungod kay nagpadayon sila diha sa NGOs nga pag briefing sa ilaha, pagtudlo sa ilaha, pag seminar sa ilaha, nga kana para lang yun na sa ilang sarili. Haili po na kanak di ba arak ikasuat na apakapabulos arak sa dam. So anda kay madug po mga anak day mga apo day ko oram mo mandi pa bago po si kandan hangtod na apa makabaal at maraat ang kayo na maraat nagabalandan pa makapanakaw sa kandan. So kay nato waran na aro agabalan na tanong sugay na ito agkaroon na daan ito why puro biya butong nagpangunaan din suya